Hello guys, welcome po sa ating channel, Makalikot Motovlog. Glenn po ng Makalikot. Yun po, ang project po natin is clutch conversion po ng Wave 100. Matic po siya, gawin nating manual. Ito po ang ating motor, papakita natin po. Nga pala po, yun po hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pindutin po yung red button tapos notification bell para hindi po naiiwan kayo sa mga bago nating upload na video. Salamat po. Yan guys, kakalasin na natin. Yan guys, nakalasan natin ang cover. Tapos yan, tinitigis ko lang to para maalis yung extra lang sa loob nitong cover. Ito, tanggalin natin to kasi papalitan natin na lining. Yan. Wala tayong sisirain dito sa loob. Yan. Tanggalin muna natin to. Guys, ito pala ang kailangan natin para magko-convert ng clutch. Universal na clutch lever pang, ewan ko ng motor to. Universal nakalagay eh. Tapos ang clutch lining, papalitan rin natin ng bagong lining para pagkakabit smooth. Clutch cable, ito ang gagamitin ko ha. Ito ang ginagamit ko. Clutch cable pang HD3 to, pang D2T na HD3. Ito ginagamit ko. Kasi mas mabiling bilhin to. Mas mabiling bilhin to dito sa amin eh. Kaya ito lang gamitin ko para in case na naputol, madaling humanap. Yan. Yan lang ang parts na kailangan natin pagko-convert ng clutch. Yan guys, nakalas na natin. Yan. Ito lilinisin natin. Tapos papalitan natin lining. Tapos ito, ang dumi. Yan. Linisin natin tapos kakabit uli natin doon. Palitan lang natin muna ng lining. Ito lining eh. Linisin muna. Sa YouTube yan? Oh. Yan, shoutout tropa. Paano pre? Brian. Michael. Si Michael, yan. Boss Glenn. Ito talaga. Salamat pre. Yan natin yan. Subscribe, sabay share. Guys, ito ay ang dumi oh. Yak. Linisin na rin to. Yan. Linis na. Problema lang dito, yung mga mancha-mancha to, mancha na to eh. Hindi to basta matatanggal, kailangan talaga ng chemical. Kaya ang mahalaga nito, malinis lang. Yan, mga mancha na to eh. Yan guys, kakabitan natin ang clutch lining. Yan, balik. Okay, nga pala, pro yan, no? Yan, kakabit na lang natin ito. Doon. Yan, balik ito naman, lilinisin natin. Mahalaga to, malinis lang, pero hindi naman natin kailangan paputiin yan. Yan.
Ngayon, tatanggalin natin itong itong washer na to. Tatanggalin natin to para mag-fix. Para mag-fix to. Yan. Pero hindi natin to welding. Ito kasi washer na to para spacer ito para dito. Para hindi siya lumapat. Hindi siya lumapat dito sa loob nito. Ngayon, tinanggal natin itong washer para umipit itong primary clutch dito. Para umipit, para hindi siya sumama sa ikot. Pag ni-washer kasi, pre-play to, umiikot itong pagano'n. Ngayon, tinanggal natin itong washer para umipit itong primary sa bell. Yan. Yun lang ang gagawin natin para mag-fix ito. Pero hindi natin to kailangan welding. Para hindi masira ang pyesa. Para in case na gusto mong ibalik uli sa matic, babalik lang natin to. Matic na uli yung yung primary. Yan. Nakabit na lang natin ito. Yan, lahat to, pati yung clutch lining doon. Tapos gawin naman natin sunod is yung para sa dito. Yung conversion dito. Guys, naikabit na natin tong clutch, yung oil fan, saka itong primary bell. Ngayon, kakabit naman natin tong primary. Pero hindi natin ito iwe-welding. Inuulit ko, hindi ito iwe-welding. Tatanggalin lang natin tong singsing. Ito kasi yung singsing to na pagitan nito. Yan, diyan nakalagay. Ito kasi, ito yung parang washer para hindi umipit dito. Yan. Yan. Ano baka isipin ng iba, paano pag hindi winelding? Di, gagalaw yan. Hindi, tested ko na to. Sinubukan ko muna to sa motor ko bago ko gawin sa customer ko. Sinubukan ko na yan. Walang bitaw yan, walang bitaw. Yan. Kabitan lang natin to, pero hindi natin kakabit to. Yan. Hindi na siya magti-triple niyan. Oh. Naka-fix na yan. Nasabihin ng iba, boss, bakit hindi winelding? Bibitaw yan. No, hindi siya bibitaw. Kahit anong gawin lang, hindi yan bibitaw. Mapera kung maluwag ang pagkakaipit nila. Kaya kasi bumibitaw ito ang iba, hindi nila ginagamitan ng automatic na impact. Pakamay lang. Ngayon, automatic na impact natin, kaya mahigpit talaga yan, sure na sure yan. Saka tested ko na yan mismo sa motor ko. Bago ko gawin yung ginagawa ko muna sa motor ko. Yan. Kaya okay na okay ang paang yan. Fix yan, fix. Kaya natin hindi siya winelding kasi in case na gusto mong ibalik sa matic, ibebenta mo si motor, gusto yun ng buyer matic, tanggalin lang natin. Babalik anytime. Para walang masisirang pyesa. Yan, okay na tayo dito sa side na to. Ngayon, agawan naman natin is yung conversion. Naikabit na natin yung mga clutch na, no. Ito naman ang gagawin natin, lalagyan natin to ng kabitan ng kable. Yan. Yan, lagyan natin to ng kabitan ng kable. Yan guys, bali ito ang kakabit natin para dito. Yung flat bar ang nakita ko hindi naman to ginagamit. Ito na lang gagamitin natin. Ito i-welding natin dito. Puputulan lang natin to na sakto para dito. Tapos lalagyan natin ang sabitan kable. Yan guys, bali ito na yung flat bar na pinutol natin. Ito i-welding naman natin siya rito. Yan. Yan. Kaya may space yun doon para pag i-spot, lalapat talaga siya sa welding. Yan. Tapos dapat ang pwesto niya nakaganyan para paghatak ng kable, pag ganun. Yan. Ito hindi mo ito masisira. Kahit naka-spot rito,
buo pa rin tong sa lifter niya, yung to dito to nakakabit eh, para in case nga na magmatic uli, buo pa rin to. Hindi natin tatanggalin lang natin yung kable, babalik ito para hindi masira to. Yan, ispat naman natin. Yan guys, i-welding na natin. Welding na natin ito rito. Yan guys, okay na. Lalagyan lang natin siya ng sabitan ng kable. Yan guys, bali test natin dito. Yan mangyayari niyan. Dapat medyo nakastand para pagbatak ng kable, tuwid. Yan. Yan, lalagyan lang natin siya ng sabitan ng kable, yung matibay. Bali ito, nut na gist ang gagamitin natin. I-ispat natin dito. Yan, i-ispat natin dyan kasi matigas to eh. Yan, ispat natin dyan. Yan, kakabitan na natin ng kable. Yan, ikabit na natin. Yan, ipit naman natin doon sa lalagyan pala natin siya ng hiwa para sa salpakan ng kable. Yan guys, bali ito nakakabit na siya. Ang kailangan lang natin is lagyan lang natin siya ng slot dito para yung pagsasabitan ng kable. Yan, pagkanan. Kasi kaya ito ang ginawa ko kasi matigas to eh, matibay to eh. Tested ko na rin sa mga naging motor ko to. Yan, wala nang kawala yan dyan. Bali ganito mangyayari niyan, Brad. Mga bossing, mga kagandahan nitong ginawa ko. Yan. Pag sinipat nyo sa loob, ayun, kita. Yan, kita nyo sa loob. Yan. Yun. Ang gandahan nun, pag kinabit nyo si kable, ganun lang siya, oh. Oh, kabit na siya. Ganun siya, oh. Pag tinanggal nyo si kable, oh, pag binalik nyo si kable, oh, no-look pa yun. Fit na siya doon. Ang iba kasi ginagawa, pinipik sa loob. Kaya pag nalagot si kable, bubuksan si makina. Ito hindi. Pag nalagot si kable, susuot mo lang to dito sa babaw. Yan, kita. Pag sinuot mo si kable, ganun mo lang siya, oh. Oh, shit na. Sabit na siya doon. Yan, oh. Sabit na siya doon. Mas madaling tanggalin, madaling ikabit. Tapos nakaklip siya doon, oh. Yan. Tapos ang susunod natin is yung pagtitreadan nito. Ito na rin gagamitin natin. Ito na rin. Bali ang gagawin ko dito, puputulin ko to. Yan. Tapos ukaban to. Tapos bubutasan, lalagyan ng thread. Para sa threading naman ito. Yan. Yan. Bali ito naman, wala pa rin tayong sinira. Nagdagdag lang tayo. Pero kahit nakakabit na ka-welding yan, kahit hindi mo tanggalin to, pag ibinalik mo siya sa matic, kakabit lang naman ulit ito eh. Kabit lang niyo ulit ito.
Pag kinambyo nyo siya, pag kinambyo nyo siya, dito pa rin. Tapos pag nagmamanual kayo, tatanggalin mo lang to para mag-play to. Ito yung hinahatak ng kable. Yan, babalik lang to. Tapos yung sing-sing, kakabit lang uli. Kahit hindi nyo natanggalin to, matik na uli yan. Pag ikakabit lang yung washer uli, tsaka ito. Yan. Pag nag-manual tayo, tatanggalin to. Tapos naka-fix dapat to. Pero hindi to bine-welding ha. Bad yung bad. Yan. Tested ko na yun ha. Tested na. Yan. Ito naman, bali tatabasin ko to. Ito dati ginagamit ko yung mga nabibiling oil breather dati, binefthreadan ko lang. Ang problema kasi sa kanya dati, ang hirap ng bilhin ngayon. Tapos ang problema sa kanya, madaling malambot, madaling mabali. Sinalost thread agad. Ito mas okay pa rin to. Dapat lang talaga may thread. Ayan, tabasin natin. Nagtira lang tayo ng ganitong pan para may pihitan pa rin. Kasi pag wala yan, saan natin pipihitin? Yan, ito na may ilalim, putulin natin. Yan, putulin naman natin tong ilalim. Yan, bali bubutasan naman natin siya. Tapos lalagyan natin ang thread. Yan guys, bubutasan lang natin siya. Tapos titreadan. Yan, butas na. Lagyan naman siya ng thread. Yan guys, lalagyan natin siya ng thread na 12mm para doon sa adjuster nung kable. Yan, okay na guys. May thread na siya. Yan. Yes. Bet naman natin yung kable. Yan. Para may thread din siya. May kakapitan yung yung pinaka-thread nitong adjuster. Kasi pag hindi natin nilagyan ito ng adjuster, ng thread, ng adjuster, tatagas to eh. Yan. Medyo okay naman, medyo tumubigil lang ng konti, perfect na yan. Buuin naman natin tong makina. Kabitan natin tong cover, tapos yung mga pyesa kabitan natin. Yan guys, bali kakabitan lang natin ito, lagyan natin ng grasa. Yan, lagyan natin ng grasa. Yan, lagyan natin siya dito. Ayan siya. Kapitan lang natin siya. Yan, tutornilyo na lang natin. Bali, magbubutas tayo dito. Magbubutas tayo dito na para sa clutch. Kakapit natin yung lever. Tagalin ko muna to. Guys, bali ito yung lever. Ikakapit natin. Pakalam siya. Kakapit natin. Bali guys, untog siya dito. Ngayon, tatabasin ko lang to. Yan, okay na guys. Meron na siyang lever, kapitan. Kapit natin yung kable. Try natin.
Nagana na. Malambot lang siya. Clutch, okay na. Ayan. Na-adjustable na siya. Clutch na. Yan, ano na lang natin to. Lalagyan ko na ng langis. Tanggalin ulit natin, lalagyan natin ng langis. Yun siya sabi kong madaling magkabit. Yan guys, bali tatanggalin natin tapos lalagyan natin ng langis muna. Ano siya? Yung kagandahan pag ang kable nakakalas, hindi ka na magkakalas sa makina. Tapos kabit na lang uli natin. Oh, nakabit na. Kabit na lang uli. Yan, kabit na lang natin. Ayan, air na ulit clutch, oh. Ayan, nagana na yung clutch niya. Yan guys, nagabit ko na ang tungtungan, mga kicker, ang tambucho. Ngayon, ang gagawin naman natin ay yung ito, yung bubutasin natin to para dito. Yan, para may kabit na. Kakabit na natin itong headlight. Kaso naka racing strap lang to eh. Pero tatabasan natin. Yan, dito natin tatabasan. Dapat yung sakto lang. Okay, tabasan natin. Kulang pa. Yan, bali yan, ayos na. Lusot na yan. Yan, ayos na. Saktong-sakto na yan. Kabit lang natin. Yan guys, testing na natin. Ikabit na natin lahat eh. Yan guys, testingin lang natin ang acceleration. Pero dito lang naman, hindi naman tayo lalayo. Wala tayong taga-video eh.
guys, natapos na natin ang ating project na Wave 100 Matic to manual conversion. Ang kagandahan ng manual is mas malalaro mo yung engagement ng clutch para mas maibigay ng makina yung power na kailangan mo. Hindi katulad ng mga Matic, pagkambyo mo yun na. Ang manual, pag naikambyo mo, pwede mo laruin muna yung power na accelerator bago mo bitawan. Ibig sabihin, mas ma-maximize mo yung power ng makina pag ni-clutch. Hindi katulad ng Matic, pag kambyo mo, wala na, yun na yun. Engage na siya doon, hindi mo na siya malalaro, hindi mo na siya marerebo, ibibigay yung buong power. Hindi katulad ng Matic, ng manual, pwede mo siyang i-rev muna ng malakas bago bitawan. Yun. Kaya ma-maximize mo yung torque ng makina pag Matic, pag manual. Kaya mas preferred ng iba na manual kasi mas malakas. Yan po yung explanation para doon. Kaya iba gusto ng manual is mas malakas. Mas malakas nga naman kasi nasa kamay mo yung power, yung engagement ng clutch eh. Kung kailan mo bibitawan, kung kailan mo siya kung kailan mo kailangan ng power, mas mabibigla mo siya. Salamat po guys sa panonood. Ngayon po na Makalikat Motovlog. Yung kung hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na po kayo. Pinutin nyo lang yung red icon na button at saka notification bell para hindi kayo maiiwan sa mga bago nating videos. Salamat!